Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Ang buong akala ko, alam ko na ang lahat pagdating sa pag-ibig. Akala ko, nakita ko ng lahat at nadiskubre ang meron nito. Salamat, Alex. At binigyan mo ako ng pagkakataong makausap kita. Salamat at binuksan mo ang kaluluwa mo sa akin. Ipinagkaloob mong matingnan kita. Pero higit sa lahat, ipinaramdam mo sa akin ka lang, Alejandro. Akin ka lang. Aalis na naman si engineer, di ba? Oo. Pero mukhang mahabang biyahe to. 3 maleta lang kasing binitbit ko. Madalas bumiyahe si senyorito. Ilagay mo na yan sa likod at tumahimik ka na. Naku naman, ang init ng ulo mo. Para Kung may reklamo nagtatanong ka, ako. pwede ka nang umalis. Ah, Inilalagay na nila ang mga maleta mo sa kotse. Mahal ko, ayoko sana makita mo ang pag-alis ko. Nahihirapan ako makita kang ganyan. Mahal, sigurado ka bang ito ang gusto mo? May panahon pa tayo. Hindi. Hindi, mahal ko. Nag-usap na tayo. Yun ang gagawin natin. Ngayon lang ito. Ngayon lang ako magkakaganito, pero makakayanan ko rin to. Sinisiguro ko sa'yo. Nag-aalala ako. Baka kasi kumapano ang baby natin. Hindi. Huwag ka mag-alala. Okay lang ang baby natin. Eto nga, nararamdaman ko pa na gumagalaw siya. Tingnan mo. Sige, ilagay mo dito. Ayan. Nararamdaman ko. Ayoko maging dahilan ng sitwasyong to para hindi mo ako mabisita. Oo naman po, Mama. Mamimiss ka namin, Sir Alejandro. Ako rin, Felipa. Ako rin, pero hindi naman ako mawawala at hindi rin naman ako pupunta sa napakalayong lugar. Oo naman, pero hindi tulad ng alam naming nasa bahay ka. Dito ka na lumaki sa bahay na ito. totoo yan. Nakita ko rin na yung paglaki. Hanggang sa maging ganap kang binata. Nahihirapan din ako, senyorito. Ezekiel, pansamantala lang naman to. Oh, pero kahit paano, hindi ito tulad ng mga biyahe ninyo sa Europa na alam namin kung kailan kayo babalik. Sa ngayon, wala kaming alam. Basta babalik ako. Kaya alagaan mo silang lahat. Dahil simula ngayon nakasalalay na sa'yo ang buong bahay at lahat ng narito. Naintindihan mo? Kahit ang buhay ko, senyorito. Kahit ang aking buhay pa ang kapalit. Sige. Aalis na ako. Pakiusap huwag yung sasabihin kahit kanino ang gagawin ko. Hindi makakabuti para sa ating lahat kung malalaman to ni Bruno.
Alis ka ba? Oo. Ang kapal ng mukha mo! Lumabas na sa dyaryo yung mahabang artikulo na positibo yung DNA test. Napatunayan tuloy na kaming dalawa ni Bruno hindi tunay ng mga anak, Alejandro! Pasensya na, Raquel. Duwag ka kasi! Bumaba na dyan. Alis na ako. Aalis ka para matakasan yung Pakiusap, skandalo. Raquel. Pakiusap. Totoo, Mama. Hindi sana nangyari ito ngayon kung hindi lang dinala ni Alejandro ang buwisit na babae niya na pinakasalan daw niya. Hindi niya naisip na lalo niyang ginalit at pinagselo si Bruno dahil may gusto rin siya sa kanya. Tumahimik ka, Raquel! Hindi ako tatahimik! Simula na dinala niya dito sa Maria Jose, nagkagulo na ang lahat! At may kasalanan ka na sa mga kahihiyan na dinaranas ko ngayon dahil malandi ka! Tumigil ka! Parang niyo ako nagawa sa palada sa pagsasabi ko ng totoo, Mama! Eh baka lunukin mo ang mga sinasabi mo, Iha. Dahil nagpakasal si Ma'am Victoria sa ama ni Alejandro nang siya'y mabiyuda. Samantalang nagpapakasarap ka lang kasama ng Ulysses na yon. Hindi ba may relasyon kayo? Hindi ba araw-araw mo siyang pinupuntahan sa apartment niya? Tumahimik ka, traitor! Sinungaling ka! Hindi totoo yan! Tumigil ka rin, Senyorita Raquel! Eh kung ako naman ang magsalita sa'yo, Mga buwisit kayong lahat, mga pulubi! Humanda kayo! Kapag nakuha na namin ni Bruno ang party namin, ipatatapon ko yung lahat sa kalye! Filipa, Ezekiel, hali kayo, pakiusap. anong hotel? Sige, Alejandro, pupunta na ako. Katya, halika na. Ay, kuya, pasensya ka na, pero masama ang pakiramdam ko eh. Gusto mong dalhin kita sa ospital? Hindi na kailangan, kuya. Sumusumpong lang eh. Kapag meron ako, lagi akong ganito. Uminom na ako ng gamot, mawawala rin ito mamaya. Kapag lumala ang pakiramdam mo, sabihin mo sa akin. Aalis na ako, nagmamadali ako. Pagaling ka. Sige, salamat. Wala na siya. Ay, Diyos ko. Naku, kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman. Ang gagawin ko? Teka nga. Naku, mali. Ayaw din. Naku, ayaw din. Pwede kaya yun? Ito na siguro. Nababaliw na siya sa babaeng yun. Ako. Teka nga. Project Bella Vista? Land study budget. Naku, wala dito. Puro lang trabaho Sa sent emails. Shh. Ara Cyclops. Teka, ano to? Kailan pa naging interesado ang kapatid ko sa photography? Sana naaalala mo ako. Ako ay photo safari amateur na mahanga sa galing mo. Gaya ng sinabi ko noon, gusto kitang makasama ulit sa isang photo safari. Gusto kong malaman kung saan ang iyong destinasyon. Teka, mali ito eh. Hindi naman bumiyahan si Kuya at wala siyang alam sa photography. Sigurado ka ba doon? Oo, sigurado ako sa akin sinabi. Hindi gawain ng isang babaeng may asawa ang bumisita at tumambay sa bahay ng isang binata. Ngayon na may umalis siya mag-isa nang wala si Arturo. Ginawa niya nga yun. Kaya nga binalaan ko siya na sasabihin ko sa'yo na umalis siyang mag-isa. Wala akong karapatang pagalitan siya. Kailangan ko pa rin kausapin siya para malaman ko kung nag-iisip pa siya. Salamat sa lahat, Ezekiel. Walang anuman po, Senyora. Maiwan ko na kayo. Kaya pala sinabi niya sa akin na gusto niya makipagdiborsyo. Baka nga kasi may relasyon sila ni Ulysses. Ano bang ginagawa ng lalaking yon? Ano bang trabaho niya? Hindi ko alam. Magandang umaga. Magandang umaga, ma'am. Filipa, Kumusta ka, Iha? mabuti po, salamat. Gusto ko kayong makausap. Bakit? May problema ba? Hindi, wala naman. Gusto ko lang itanong sa inyo kung magkakaproblema ba kapag pinapunta ko dito ang aking kapatid para samahan ako ng ilang Kahit araw. kailan mo gusto, walang problema doon, Iha. Hindi mo na kailangang magpaalam sa akin. Sa iyong bahay na rin ito. Salamat. Pasensya na. May problema ba?
Nakita ko kasi si Raquel na galit kanina. Nabasa na kasi niya ang balita sa dyaryo na positibo ang resulta ng DNA test niya. Nasa sala yung dyaryo kung gusto mong mabasa, okay? Salamat. Mag-usap na lang tayo mamaya. Sige po. Saan dito ang lobby? Yan po. Salamat. Maraming salamat nga pala ha. Enjoy po kayo. Magandang araw. Kumusta Hinahanap ko yung kwarto ni Alejandro Lombardo. Sandali lang po. Salamat. Sa room 109 po. Itatawag ko ba sa kanya, sir? Hindi na, hinihintay niya ako. Saan ang daan? Dito po sa kaliwa. Salamat. Wala pong anuman. Hindi ko alam na umalis ka na pala sa bahay niyo. Oo, tama ka. Sandali lang, Fernando. Hello? Yes? Diligpit ko na po ang mga damit ko, sir. Sige, sige. Ito, salamat. Tutuloy na po ako. Sige, salamat, attorney. Nagsampa na ng kaso si Bruno para tutulan ng testamento ng aking papa. Kailan daw magsisimula ang proceeding? Tansya ng abogado ko baka sa susunod na linggo. Kailan man lalabas ang pasya sa divorce mo? Sinabi sa amin ng judge sa Mexico City na aabutin ng kulang-kulang 1 buwan kahit hiniling na namin na pabilisin ang proseso. Kaso ipatatawag ka pa rin nila bago yon, Alejandro. At kapag may inutusang auditor si Bruno para hindi magalaw ang shares at properties ng kumpanya, tapos ka na. Alam ko. Sa tingin mo ba mabibigyan ka ni Dr. Plasencia ng medical certificate patunay na may sakit ka? Para hindi ka makarating sa unang tawag sa'yo sa korte para sa apela sa testamento? Sa ganung paraan, maaantala ang proceeding hanggang sa lumabas ang resulta ng divorce Delikado mo. yun, Fernando. Pwedeng kumuha ng ibang doktor si Bruno para kumpirmahin ang sakit ko. Eh di bumiyahe ka na lang. Pwede naming sabihin may mahalaga kang inaasikasong negosyo sa Hindi, abroad. ayoko mapalayo kay Maria Jose. Pero kailangan, Alejandro. Paano to? Gustong-gusto ko talagang bumalik dito. Saya-saya ko, ate. Gusto ko na rin talaga kayong makita. Pakiusap, Arturo, pakidala yung mga gamit ng kapatid ko sa kwarto niya dati. Sige po, ma'am. Salamat. Kumusta ka na, anak? Itay. Mabuti naman po, salamat. Nagpaalam ka naman kay Senyora Victoria para papuntahin si Paula rito, ano? Ayoko magalit siya, anak. Opo naman po, Itay. Kinausap ko siya. Nandito na naman ako. Anong ginagawa mo dito? Saya talaga. Huwag mo sabihin. Kasi umalis si Alejandro, ayaw naman mag-isa ni ate dito, kaya nandito na ulit ako. Sasamahan ko muna siya. Madalas na magkasama ang kapatid mo at ang lalaki niya. Sinundo niya ang kapatid mo kahapon at umalis sila. Ang totoo, nag-aalala ako, anak. Hayaan niyo, Maganda yan. babantayan ko silang dalawa. Tayo na. Kakausapin ko rin sila, Itay, ha? Mang Huwag Pedro, kayong mag-alala. magandang umaga po. Kumusta po kayo? Kumusta? Mabuti po. Dito na rin kayo ngayon. Hindi. May bahay pa ako at negosyong naiwan. Dito muna si Paula ng mga ilang araw hanggang sa makabalik si Alejandro. Nalaman ko rin nasa biyahe siya, pero saan ba siya nagpunta? Hindi niya nasabi sa akin, pero mabilis na biyahe lang daw. Tayo na, Itay. Sige, anak. Kamusta, Tomas? Kumusta, Eric? Bakit, ha? Anong ginagawa mo dito? Pupunta ka ba sa bahay ni boss? Oo, baka sakali. Gusto ko sanang makausap si Arturo. Teka, ewan ko. Di ba tanggal ka na sa trabaho? Pero kung gusto mo, sasabihin ko kay Mr. Ezekiel. Hindi, wag na. Ang totoo nito, meron akong gustong malaman. Kung may nagtatrabaho diyang babae na ang pangalan ay Meche. Meche? Oo, yung babaeng matangkad. May kulay pa nga yung buhok niya. Hindi. Wala naman bagong trabador dito. Sige. Wala bang bago dito? Oo, wala. Wala naman gano. Madalang ko na nga nakikita dito si architect. Si Mr. Ulysses, hindi ko na rin nakikitang dumadalaw dito. Si Miss Maura at saka yung kapatid niya, bihira na rin. Ibig sabihin wala talagang ganong nagpupunta dito? Alam mo, kanina dumating yung tatay at kapatid ni Mama Maria Jose. Pero mukhang mananatili dito yung babae kasi may dala siyang mga maleta. Umalis kasi si Sir Alex. Talaga? Siya naman daw nagpunta. Bakit ka nagpunta doon? Para malaman kung ano nangyayari doon. Tungkol saan? Kasi di mo na ako tinatawagan at inuutusan. Kaya ginawa kong abala ka sarili ko, di ba? Anong balita kay Maria Jose? Halos wala.
Nandun siya kasama ang tatay at kapatid niya. Bumalik sila? Pansamantala, habang si Mr. Alejandro ay nasa biyahe. Ano nasa biyahe? Hindi siya pwede umalis! O anak, ano yon? Totoo bang umalis si Alejandro? Totoo. Saan siya pumunta? Gaano katagal? Hindi ko alam. Hindi naman yun nagsasabi ko saan siya pupunta. Alam naman niya hindi siya pwede umalis na Merida. Ilang araw na lang ipapatawag na siya ng korte tungkol sa testamento. Babalik naman siguro siya kagad. Paano kung hindi? Hindi ko alam kung ang sasabihin ko, iho. Hello? Anong kailangan mo? Hindi ako pumasok sa office. Sabi ko may sakit ako at pinakailaman ko yung computer ni Kuya. Ano? Meron ka bang nakita? Hindi naman mahalaga eh. Mga kontrata, projects. Alam mo ba, amateur photographer pa lang kapatid ko? Alam mo, wala akong panahon para sa walang kwenta at katangahan. Mamaya na tayo mag-usap. Hindi ba tayo magkikita ngayon? Sige na, sige na, sige na. Masyado akong abala ngayon. Mamaya na lang. Attorney, kailangan kitang makausap. Magkita tayo. Mahalagang pag-uusapan natin. Yes, sir. Sasabihin ko po sa kanya agad. Pwede na rin po kayo pumasok, sir. Sexy naman kahit paano. Dito po. Chucho, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din sa'yo, senyorito. Alam mo ba, tuwang-tuwa ako nakita kitang muli. Kumusta ka na? Mabuti, mabuti. Salamat. Pero hindi tulad mo. Tingnan Mabuo mo ka, ito. Chucho. Nagpunta ako rito para ipakita sa'yo itong mga papeles. Baka matulungan mo kami doon sa may-ari ng pwesto. Sige, Chucho. Tingnan ko nga. Malaki ba ang lugar? Oo, hindi rin naman. Hindi rin masyado. Tamang-tama ang laki. Mas malaki pa nga sa kinakailangan namin pwesto. Kailan ka magsisimula? Kapag nakuha na namin ang mga paninda, may mga paninda na ako ang gagawa. Yung iba naman bibiling ko sa ibang tindahan para sa gayon ay iba-iba ang pagpipilian ng mga tao. Pero din akong kaldero at kasirol ang gawa ko. Ay, oo nga pala. Mabuti at naalala ko. Sabi ni Senyorita Maria Jose na tutulungan niya kami sa pagpipinta ng tindahan. Mabuti kung ganun. Ayos yan. Nga pala, Chucho. May balita ka ba kay Meche o Gabriel? Oo. Wala. Bakit po? Wala akong alam eh. Kung nasaan sila, wala talaga eh. Hello? Victoria, ako ito. Ay, kumusta ka? Hindi mabuti. Gusto kong humingi ng tawad sa inasal ko sa'yo nung nakaraan nang tinawagan ka ni Hernan. Hindi ko dapat ginawa yon. Inaamin ko hindi rin tama ang ginawa ko sa'yo noon. Wala yun. Isa pa, tama ka. Wala akong karapatang makialam sa iyong buhay. Malaya kang gawin ang gusto mo. Hello? Hello? Alam mo, bakit hindi na lang tayo maging katulad ng dati, Fernando? Magkaibigan, nag-uusap, nagkukwentuhan tungkol sa mga gusto natin. Pag-usapan ng mga bagay na hindi iniisip kung anong meron sa pagitan natin. Mahirap ang gusto mo. Hindi ko alam kung kaya ko yan. Isipin ko pa lamang ay nasasaktan ako. Pakiusap. Pakiusap. Ayokong mawala ka sa aking buhay, Fernando. Sige, kung yan ang gusto mo. Kung gusto mo akong makita, tawagan mo ako pakiusap. Nandito lamang ako para sa'yo. Salamat. Posibleng taktika nila to. Hindi ba siya pwede pilitin ng judge? Patatawagin siya ulit. Siguro mga ilang beses pa. Kapag hindi siya dumating, dadaanin na siya sa legal na paraan. Paperasahin nila siya. Pero kung alam ni Alejandro na kailangan niya magpakita, bakit bigla siyang aalis at babiyahe? Kaya nga iniisip ko na taktika lang to para maantala ang paglilitis. Baka meron siyang hinahanap. O may kailangan gawin. At syempre, kailangan niya ng karagdagang panahon bago ang paglilitis. Ano naman kaya yun? Pabor sa kanilang testimonya ni Dr. Plasencia pero nandiyan naman si Rojas at si Tovar. Ano pa bang kailangan nila? Ewan ko. Pero siguro si Mrs. Victoria o kapatid mong si Raquel may alam. O hindi naman kaya si Maria Jose.
Anong namamagitan sa inyo ni Roberto? Ay, sigurado nagkwento na naman sa'yo si tatay, no? Wala yun. Wala talaga. Pero umaalis kayong dalawa, kaya napapaisip kami. Ay, hindi ba ako pwede makapagkaibigan? Oo, siguro nga tingin nyo normal lang yan, pero anong isipin ng mga iba dyan? Si Raquel hindi maniniwala na magkaibigan lang kayo. Isipin na nila ang gusto nilang isipin, pero wala akong ginagawang masama. Malinis ang konsensya ko, Ate Mariose, kaya alam kong tama ang ginagawa ko. Sigurado ako maiintindihan din nila ako. Pero sa ngayon, huwag ninyong gawin ang mga bagay na mukhang hindi tama. Ate, kung naghihinala sila, ibig sabihin maruming mga isip nila at problema nila yon. Malinis ang konsensya ko, kaya hindi ako natatakot. Tama ka. Sige, may tiwala naman ako sa'yo, Paula. Salamat, ate. Kaya relax ka lang, okay? Malapit na tayong kumain. Saan? Sa kwarto ko? Sa'yo o sa kusina? Nagbago ng lahat dito, Paula. Pwede na tayong kumain kahit saan natin gusto. Talaga? Mm. Hello? Bakit parang ang tagal mo sumagot? Naiwan ko ang cellphone ko dito sa kama. Kinausap ko kasi si Paula. Dali mo na lang lagi yan, mahal ko. Pwede ba? Kapag hindi kita nakausap, nag-aalala ako. Sige, mahal ko. Pasensya na. Kaalis mo lang pero talaga miss na kita. Ako rin, mahal ko. Pero mamayang gabi magkikita tayo. Paano mo naman gagawin yun kung ang alam ng lahat ay nasa biyahe ka? Makakagawa ako ng paraan, huwag ka mag-alala. Kasi kailangan nating mag-usap. May nangyari ba? Wala, pero kailangan natin mag-usap. Magkakasama tayo mamaya, okay? I love you. Mary, halika please. Mary, kailangan mo mag-rent ng kotse na nakapangalan sa kumpanya. Mas mabuti kung wagon na lang. Para sa araw na to, at aabot hanggang bukas. Pero kailangan ko na yun ngayon din. Opo, sir. Pasensya na po. May problema po ba kayo? May maitutulong po ba ako sa inyo? Wala, malaki na naitulong mo sa akin, Mary. Basta tahimik ka lang at wala nang iba makakaalam nito. Isa pa, dito ka tumawag para sa rerentahan mo sa sasakyan. Opo, sir. Kukunin ko lang po yung address book ko. Babalik din po ako agad. Salamat. Hello? Kailangan natin mag-usap, Raquel. Hindi pwede ngayon. Importante to. Mamaya na tayo magkita, Bruno. Gusto mo bang makuha ang mana mo sa matanda o hindi? O, sige na. Magkita tayo in 30 minutes sa may coffee shop sa mall. Oo, pupuntahan kita doon. Ulysses? Ulysses! Bakit wala siya dito? Sinabi mo sa kanya lahat? Oo. Hindi ako magpapadala sa pambablackmail ang buwisit na yun. Sinabi mo sa kanya tungkol sa akin? Relax ka lang. Sinabi ko na inugnay mo lang ako dun sa Mateo na yun at saka inaakala mo naman na biro lang yun. Anong sabi niya? Siyempre naman nagalit siya. Pero sa totoo lang mas nagalit pa siya kay Bruno. Galit sila sa isa't isa. Anong inaasahan mo? Ulysses, hindi mo ba nabasa sa dyaryo? Oo, nabasa ko. Pinag-uusapan ngayon ang buong pamilya niya dahil lamang sa kanya. Ginamit niya ang apelidong Lombardo pero hindi ko maintindihan kung bakit. Para sa pera. Maraming pera. Pero makikinabang din si Raquel doon. Kaya Ulysses, kung didikit ka sa kanya, magiging mayaman ka. Ewan ko lang kung may makukuha si Raquel dahil sa mga pinagagagawa niya. Palaging nagawawala at nagagalit. Meron akong naisip na mas maganda dyan. Ha, talaga? Sige nga. Sabihin mo sa akin. Hindi. Relax ka lang. Meron din akong mga sikreto. Bullshit ka, Ulysses. Bruno, simulan na natin. Ano ba ang gusto mong sabihin? Alam mo ba nag-file ako ng kaso para questionin yung testamento? Sisimulan na ng judge yung proseso sa kaso at ipapatawag nila si Alejandro para sa unang paglilitis. Pero alam mo bang bumiyaya ang lokong yun para siguro ipagpaliban ng kaso? O ngayon, anong gusto mong gawin ko? Alamin mo kung nasan siya. Kausapin mo si Mama. Ay, ano ka ba naman, Bruno? Alam mo namang mas kampi siya kay Alejandro. Hindi sasabihin ni Mama yun sa akin. Eh di alamin mo sa mga katulong. Okay, Maria Jose. Oo nga. Tingin mo ba sasabihin sa akin ang pangit na yun? Galit siya sa akin tulad ng galit Gumawa ko sa ka ng kanya. paraan kung gusto mo makuha ang pera. Oo, syempre. Gusto ko yung pera. At dapat makuha ko ang parte ko, no?
Pwes paganahin mo yung utak mo. Kung hindi ka man lang gagawa ng paraan ngayon, bahala ka. Nasa sayo yan. Kung hindi ka kikilos, wala kang makukuha. Napaka-estupido. Naayos na ng tubero itong lababo. At mukhang magagamit pa yung kalan. Gumagana pa naman yung kaibigan Pedro. Teka, hindi pa masyadong mataas itong duyan. Tama lang sa akin. Ay, baka mahulog ka. Ay, teka, ako na. Meche, tuloy ka. Ano, kumusta na kayo, ha? Maraming Pasok. salamat. Meche, natutuwa ako na nakarating kayong dalawa rito. Chucho. Halika, dito tayo. Kaibigan Pedro, ituro mo sa kanila kung saan ang kwarto nila. Oo naman. Halika. Naku, hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Pagpalain sana kayo ng Diyos para sa mga ginagawa niyo sa amin. Totoo po yun. Napakabuti nyo kasi sa amin. Ay, tama na yung pagpapasalamat ninyo sa amin. Magkakaibigan tayo, hindi ba? At ang magkakaibigan ay nagtutulungan. Mabuti na lamang pala at wala rito ngayon si Paula. Pero kompleto naman ang kwarto niya. Naglagay pa kami ng folding bed para kay Gabriel. Magiging komportable kayo rito. Sige, tuloy. Ezekiel, ako ito. Ezekiel, pakisabi mo kay Tomas na may darating na itim na van sa bahay. Papasukin ito at huwag na magtatanong pa, pakiusap. Sige po, senyorito. Pakisabi mo rin kay Arturo na patuloyin yun at bigyan ng parking na walang iba makakakita. Masusunod po, senyorito. Salamat. Arturo, wala kang pagsasabihan ito kahit na sino. Kahit kanina. Opo, sir. Hayaan niyo. Nasa kwarto si Senyora. Nakapaghapunan na po ba kayo? Ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Hindi na, Ezekiel. Salamat. Salamat. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Bakit? Ay, Senyor Antonio, tulungan ninyo ang inyong anak. Kailangan ng anak ninyong si Alejandro ang tulong ninyo. Huwag niyo siyang pabayaan. Bruno. Napakaraming tawag kay Bruno. Diyos ko. Bruno. Katya! Katya! Ano ba yun? Ay, naku, bukasin, pumasok ka nga. Ano, nanakawan pa yung bahay? May lundol ba Ipaliwanag mo sa akin, bakit napakarami mong tawag kay Bruno? Sino nabigyan ng pahintulan sa'yo na pakialaman ng gamit ko, ha? Ipaliwanag mo kung anong ibig sabihin ng mga tawag na ito. Wala akong pakialam doon, kuya! Meron akong pakialam! Alam mo naman na magkaaway si Alejandro at Bruno. Kasi hindi ko na problema Problema ko yun! Hindi mo ba alam masamang tao si Bruno? Marami kang hindi nalalaman tungkol sa kanya at hindi ko na kailangang ipaliwanag yun sa iyo ngayon. Pero tungkulin ko, naingatan ka, ayoko magkaroon ka ng kaugnayan sa kanya. Hindi mo ako pwedeng pigilan dahil buhay ko ito. Buhay ko! Naintindihan Sisirain mo? mo lamang ang buhay mo kapag sumama ka sa kanya. Si Bruno hindi dapat pagkatiwalaan. Bakit? Dahil sa nagagalit si Alex? Hindi mo ba nakikita galit si Alex dahil sa pagiging Lombardo niya? Gusto na kaibigan mo na suluhin ang kayamanan? Tama na, Katya. Tama na. Makinig ka sa akin para sa kapakanan mo rin ito. Ayoko nakikipag-ugnayan ka kay Bruno. Boyfriend ko siya. Mahal ko siya at wala akong balak na iwan siya. Nobyo? Hindi. Hindi maaari. Katya, hindi ka maaari makipagrelasyon sa walang hiyang Huwag yun. mo akong pakialaman, kuya, dahil hindi rin kita pinakikialaman. May nangyari naman sa inyong dalawa. Ay, naku. Matuwa ka kapag nalaman mo na hindi na ako virgin. Minor de edad ka pa, Katya. At kapag nalaman ko may nangyari sa inyo, ipakukulong ko siya. Hindi mo magagawa yan, kuya! Hindi maaari.
Ang hayop ng Bruno na yon. Gabing-gabi na, Katya. Anong kailangan mo? Pakialamero talaga tong kapatid ko. Pinakailaman ba naman ang cellphone ko at nagalit siya dahil nakita niya ang dami ng tawag ko sa'yo. Huwag daw ako makikipag-date sa'yo, tinanong niya kung may nangyari na sa ating dalawa. Ano naman na sinabi mo sa kanya? Sabi ko magnobyo tayo. Baliw ka ba? Bakit mo naman sinabi sa kanya yun? Eh yun naman ang totoo, di ba? Kahit na may nangyayari sa atin paminsan-minsan, hindi ibig sabihin may relasyon na tayo nun. Alam dapat yan ng bobo mong kapatid. Kaya nga lang, masyado siyang makaluma. Ang problema ngayon gusto kong idemanda ni Kuya. Idemanda ako? Bakit? Dahil minor pa ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin yun? Huwag kang mag-alala nang tanungin niya ako kung may nangyari na sa atin. Ang sabi ko wala. Kailangan magsinungaling ka. Narinig mo ba? Kailangan magsinungaling ka. Pati yung relasyon natin? Pati yun. Mahal ko. Sa ngayon, napakarami ko pa talagang problema. Isa pang iskandalo at sirang-sira na talaga ako. Alam mo ba yun? Oo, mahal ko. Oo, siyempre mahal kita. Pero kailangan mo akong tulungan ngayon. Yun ang sabi ng abogado sa akin. Oo, naiintindihan ko. Saan mo planong pumunta? Sa New York. Kailan ka babalik? Kapag may pasya na ang diborsyo natin, pero mag-uusap tayo araw-araw. Sige. Mahal ko, ayoko magkulong ka dito sa bahay. Gawin mo yung mga dati mong ginagawa. Lumabas ka. Ewan ko, mamasyal kayo ng kapatid mo o ni mama. Puntahan mo ang tatay mo. Oo nga pala, gusto niyang tulungan ko siya magpintura ng mga palayok. Tingin ko mabuti yon. Maghanap ka ng pagkakaabalahan mo. Sa ganung paraan, mas mabilis nilipas ang oras. Pero anong gagawin mo? Gagamitin ko ang internet para sa trabaho. Iba na ang communications ngayon. Makikipag-ugnayan pa rin ako sa abogado ko, kay Fernando. Tapos, hindi ko alam. Pupunta ako sa mga museum siguro. Maya't maya kita iisipin. Diyos ko, mamimiss talaga kita. Mamimiss din kita. Nasa'yo'y bigay pagsuyo na immortal. Ang lihim, tanging puso ang may balik. Aalis ka na? Oo, mahal ko. Huwag muna. Teka, huwag mong gawin to. Dahil matatagalan ako dito. At hindi makakabuti kapag nagtagal pa ako dito. Ay, oo, tama ka. Mahal ko. Patawarin mo ako dahil kailangan mo pang pagdaanan ng mga ganito. Nanaisin ko bang mawala sa mundo. Good morning, Kuya. Good morning. Alis ka na ba? Oo. Pwede ba ako sumama sa'yo? Saan? Eh di sa trabaho mo. Gusto kong sabihin sa'yo na hindi totoo ang mga sinabi ko sa'yo kagabi. Hindi rin totoo na may namamagitan sa amin ni Bruno o kung may nangyari na sa amin. Hindi mo kilala si Bruno. Napakasama niyang tao. Bakit? Dahil sa mga ginawa niya. Pwede sabihin mo sa akin? Sa tingin mo ba walang ibig sabihin yung ginagawa niyang paggamit sa mama niya sa harap ng publiko? Pero kung talagang anak siya ni Antonio Lombardo, may karapatan siyang gamitin ang kanyang apelyido. Hindi siya pwedeng gumamit ng ibang pangalan ng kung sino pagkatapos ng malaman ng totoo. Maaaring tama ka pero marami rin siyang ginawang masama. Gaya ng ano? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, pribadong bagay yun kay Alejandro. Pero pakiusap, Katya, mag-iingat ka. Huwag mong hayaan na idamay ka pa niya at huwag kang maniniwala sa anumang sasabihin niya. Kapag nakipagkita ka sa kanya, huwag kang masyadong maniniwala dahil masasaktan ka lang. Kaya mas mabuti pang lumayo ka na sa kanya. Sige. Sasama ka ba sa akin? Oo. Mahal ko. Mahal ko lahat ng bagay na maaari natin gamitin laban kay Bruno ay mahalaga. Magtulungan tayo, ha? Oo. Tinanong ko na si Chucho kung may alam siya tungkol kay Mecha at sa kapatid nito. Kaya lang, ang sabi niya sa akin wala siyang alam pero hindi ako sigurado kung nagsasabi siya sa akin ng totoo. Oo, sige. Titingnan ko kung may mababalitaan ako. Mahal ko, kahit ano pa yon, makinig ka, kahit ano pa yon. Kahit hindi gaanong mahalaga sa tingin mo. Basta, sabihin mo rin agad kay Fernando. Oo, gagawin ko yan. Senyorito,
Nakahanda na po ang sasakyan niyo. Salamat, Ezekiel. Mahal ko, kailangan ko na umalis. Sige, mahal ko. Pakiusap. Iingatan mo ang sarili mo. Ha? Ingatan mo ang magiging anak natin. Hmm? Ay, huwag ka na umiyak. Mahal ko. Alejandro. Ewan ko. Pero talagang masama ang kutob ko. Ano ba yun? Hindi ko alam. May nararamdaman ako sa akin dibdib. Ay, ingat ka ha. Baka sakit na sa puso yan, Ezekiel. Sana gay sakit lang sa puso. Mas madali pa para sa akin yon. Huwag mong ipagsasabi ito kahit kanino. Kung hindi babaliin ko ang leeg mo, Arturo. Bakit bang lupit mo sa akin kahit napatunayan ko naman na tapat ako at mapagkakatiwalaan? Kung sa bagay, Arturo, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Pero nadudurog ang puso ko sa mga nangyayaring ito. Anong oras aalis ang aeroplano? Ngayong gabi, sir, gaya ng bili ninyo. Ipadala mo sa akin ang lahat ng kailangang pirmahan. Yung dollars na pinalitan ko sa'yo kahapon at yung power of attorney para kay Fernando. Sabihin mo, dali niya sa akin sa hotel. Opo, sir, pero kakailanganin ko pa ng panahon para maihanda ang power of attorney. O sige, at pakiusap, tahimik lang ha. Walang dapat makaalam kung nasan ako. Sige po, sir. Anong araw ba ngayon? Huwebes po, sir. Ay, may mga kailangan pa akong gawin. Pero kung sakaling may mga kailangan ka, tawagan mo lang ako sa cellphone. Okay po, sir. Salamat. Kailangan ko pumunta sa therapy ko. Huwebes ngayon at kailangan kong umalis. Isa pa, maraming beses na ako hindi sumisipot. Baka babaliwala ang mga ginawa ko nun. Pero Gabriel, alam mo naman na hindi tayo pwedeng lumabas ng basta-basta. Sigurado ako na hinahanap tayo ni Eric ngayon. Hindi, alam mo, ayokong isipin kung ano mangyayari sa atin kapag nakita niya tayo sa ospital. Relax, huwag kang mag-alala, Meche. Sasamahan ko kayo. At kapag humarang-harang ang Eric na yon, ako mismo ang makakaharap ng baliw na yon. Maraming salamat, Chucho. Pero may mga kailangan ka pang gawin. Kaya nga dalawa kami, Meche. Ako ang bahala sa negosyo. Isa pa, dadalhin lang naman yung mga papeles sa administrator at nilinisin ng konti yung pwesto. Yan na nga ang sinasabi ko. Ngayon mag-isa ka na lang gagawin ang lahat niyan, Mang Pedro. Ay, hindi. Hindi, siguro mas mabuting dito na lang kami, oo. Hindi. Pupunta ako sa ospital kahit na mag-isa lang ako. Tama na nga yan. Sasamahan ko na kayo. Ikaw naman, Meche, huwag ka na mag-alala. Dahil dinala na namin kayo rito ni kaibigan Pedro para tulungan kayo at yun ang gagawin namin. Hindi ba kaibigan ko? Oo naman, siyempre, Chucho. Sige na nga. Tayo na, Gabriel. Hindi ko ito malilimutan kapag nakakalakad na ulit ang kapatid ko na walang saklay. Utang na loob ko sa inyong dalawa yun. Ay, suklian nawa kayo ng Diyos. Pakiusap, Sir Bruno. Hindi maaari, sir. Ipinag-utas ni Sir Alex na huwag kayong payagan na pumasok dito. Buwisit na Alejandro yan! Dito nakatira ang mama ko! Sir Bruno, hindi kayo pwedeng pumasok dito. Pwede ko bang malaman ko ano ang nangyayari Umalis rito? ka sa harap ko, pupuntahan ko ang aking mama! Hayaan yung sabihin ko sa kanya, senyorito. Bumalik na kayo sa inyong trabaho. Ako na bahala dito. Alis, pakialamero ka! Sige, tatawagin ko. Ay nako, hindi ako makapaniwala. Pero iba ang pakiramdam dito sa bahay na ito kapag wala si Alejandro. Tama ka, Filipa. Para bang may kulang kapag wala dito si Alex. Tuloy ka. Senyora Victoria, nasa labas si Senyorito Bruno at gusto raw kayo makausap. Para saan kaya? Sa tingin ko, malabong nagsisi siya at hihingi ng tawad sa iyo. Ang posible dyan ay naparito siya para galitin ka na naman. Papuntahin mo na siya dun sa study room ko, Ezekiel. Masusunod po.
Talaga bang kailangan pang humingi ng permiso para puntahan ka? Pinagbawalan ako pumasok dito ang visit na Alejandro yun. Patunay lang yun na talagang kinaiinisan niya ako. Anong kailangan mo? Magiging formal ng kahilingan ko na magamit kong pangalan ng tunay kong ama. May appointment na ako sa Judge ng Civil Court para ipakita ang mga ebidensya. Ibibigay ko ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na kami ni Raquel ay mga anak ni Antonio Lombardo. Para wala na pagdududa. Kaya kailangan ko na tumistigo ka na siyang nakabuntis sa'yo. Kailangan pa ba yun? Okay, sabihin na lang natin na maliit na bagay lang to para makabawi sa ginawa ninyo lahat sa akin. Sige, magpapalit lang ako ng damit. Magpapalit para saan? Kapag lumalabas ako, nagbibihis ako ng maayos, iho. Sa ngayon, sabihan mo muna si Raquel, pakiusap. Ako to, Zaldivar. Kumain na ba siya? Oo. Alam mo na kung anong gagawin mo ngayon. Oo naman. Papunta na ako dyan ngayon. Tama na! Salamat. Mama, paano na lang pwes na nandito tayo ngayon? Nakita niyo na kung gaano to nakakaya sa ating pamilya? Kung maaabutan natin siya, madadala natin siya sa mga otoridad at maaakusahan na sinusuhulan siya ni Bruno para gawin ang peking kasal na yon. At sa pagkakataong ito, si Bruno ay makukulong na.